Hello, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay News Files at ito ay pinamagatang photograph nilabas ni Senator Amy Marcos laban kay Romualdez sa Forbes Park. 55 million ginastos. Aba, ano ba yan? Sana all may 55 million. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na ito at bibigyan natin ng reaksyon ng video na to natin sa ating News Files. Pasok! Siya nag-umpisa, nung inugali ko yung ugali niya, umiiyak siya. Hindi na tawa no? Pinaiyak at ipinahiya ni Senator Amy Marcos ang kanyang pinsan na si Speaker Romualdez kahit ilang beses nang itinanggi ng House Speaker ang mga alegasyon na siya ang nasa likod ng pagpapapirma sa People's Initiative para maamyendahan ang saligang batas. Pero sa pagdinig sa Senado ukol dito, inilabas ni Senadora Amy Marcos ang sinabi niyang litrato daw ng pulong at sa buhatan umano ni Romualdez at House Appropriations Committee Chairman Representative Zaldico Quinel Oñate, ang lead convener ng grupong nangunguna sa People's Initiative. Ang pulong sa larawan naganap umano sa bahay ng Speaker. Paliwanag ni Oñate, administrative at advisory ang tulong na ibinigay ni Romualdez, pero aminado silang mas bumilis ang pagkalap ng pirma dahil sa tulong ng mga kongresista. Ipinakita rin ni Senador Marcos ang mga projects People's Initiative na tinitext umano sa mga kongresista. Nakasulat sa group chat ang instructions kung saan ipapasa ang mga pirma at ang mga makikilahok daw sa Project PI makakapag-request ng 20 milyong pesong halaga ng ayuda. Mismong leader ng grupo ang tumistigo sa gumugulong na People's Initiative ang nagkumpirma sa Senado na isa si House Speaker Martin Romualdez sa mga tumutulong sa kanilang grupo para sa charter change. Inamin niya yan kasunod ng paglabas ni Senadora Amy Marcos ng larawan ng pulong umano ni Romualdez at ng nangunguna sa signature campaign na nangyari raw mismo sa bahay ng House Speaker. Hindi pinatula ni Speaker Martin Romualdez ang maanghang na payag ng pinsang si Senator Amy Marcos nang simulang dinggin sa Senado ang kontrobersyal na pangangalap ng pirma sa People's Initiative Campaign. Talagang talo-talo na yung magpinsan, no? Wala nang are-areglo to. Dire-diretso na yung ano ni Senator Amy kay Romualdez talaga. Upang amyendahan ang saligang batas, apila nito sa pinsang senador. Tapusin na ang bangayan at magtrabaho na lamang. Ginawa nito ang pahayag sa nagpapatuloy na hidwaan sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Bunsod ng People's Initiative Campaign na bahiran ang aligasyon ng panunuhol at paggamit sa kabanang bayan. Pakiusapan ni Speaker Romualdez kay Senator Marcos, hindi kailangan ng bastusan lalo't hindi ito magandang ehemplo sa mga kabataan. Bukas din anya siya sa pagkakaroon ng makabuluhang talakayan upang tugunan ang isyo at concern kaugnay ng interes ng taong bayan. Wala daw bastusan. Siya naman ang nagsabi, walang pake ang Senado. Ayan. Siya nag-umpisa, nung inugali ko yung ugali niya, umiiyak siya. Ikaw bilang Pilipino, sino nga ba talaga ang bastos at pangit ang ugali? Si Senator Amy Marcos o si Speaker Romualdez? Isulat ang inyong reaksyon at komento. You said you never met the speaker, nor Mr. Saldico, our congressman. You're under oath, sir. Yes, that was the time that I met with the Sasabi mo speaker. lang na hindi naman kayo nagkita. Sabi nyo sina Congressman Garvin lang. Yeah, because you know, it slipped my mind. It slipped my mind, Madam Senator. That was the Okay time lang, that okay lang. Kung nakalimutan ninyo bigla, is Speaker Martin Romualdez supporting your group? To help This us is- in the signature campaign, yes. Okay, so it's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group po. He is all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we coordinate with the speaker and the Thank you very congressman much, in and I'll, getting the give it 3% back per to- congressional district. That's correct, Madam Senator. Thank you very much for
helping us along with this investigation. I received this photo, and I believe it was one of the meetings that you alleged, Mr. Oñate. Can you identify the people in the photograph? Why can't they show the photo? Yeah, we're trying to enlarge the picture to share it with everyone in the room. Ayan na. May ebidensyang ilalabas. Ayan na. Naku, nagkakabulgara na. Painit ng painit ang nangyayari sa Senado at Kongreso. Grabe. Tayo ay nanonood dito. No? There we go. I think that's as big as we can get it. People's Initiative for Charter Change staff meeting, January 8. Can you tell us who are in the picture, Mr. Oñate, please? Madam Senator. The question is who, sir? But you said you never had any meeting. That I coordinated with the speaker. Gusto ko lang balikan yung ating retrato na nandito sa harap natin. Galing po ito sa cellphone ninyo, January 8. Tama po ba, Mr. Oñate? Oo, tama. And that's in fact you in the picture, that's correct? You confirm that it's You confirm? Parang wala siyang marinig, no? Yan ang hirap pag nasa Senado ka, nabablanko ka eh. Once na iniimbestigahan ka ng mga senador, marami ako nakikita na papanood niyan. Na once na talagang Senado yung nag-iimbestiga sa'yo, talagang may isa mapapatulala ka eh. Yung kunwari, wala akong nadidinig. Ano ba yun? Ano? You in the picture? Yes. And Yeah, also yeah. confirm that it's Speaker Romualdez in the picture. Yes. And it is Congressman Saldico in the picture. Yes, yeah. Can you read the caption, please? Yung caption sa ilalim po. May nakasulat, diba? That's true. People's That's correct. Initiative. Oo. Tama po ba? Tama po. At maliban sa pagkain, klaro na may mga dokumento sa table. Meeting po to, hindi lang party. Anong pinag-usapan? Meeting po yan kung paano kami makikipag-coordinate sa mga congressmen. Saan lugar to? Saan ginanap itong parting to? Para lang malaman namin. Sa ano po yan? Sa townhouse sa Fort. Parang nauutal-utal eh. Hindi nga mga katunay, no? Nakikita nyo naman parang nauutal-utal kung nadidinig nyo. Forbes, Forbes Park. Kanino nga? Oh, Ford. Kaninong lugar? Mga pang mayaman yan. Ipaliwanag. Wala namang masama magtipon-tipon sa bahay ng Miss Piscino. Oo. Ano yan? Yung, dalawang townhouse. Hindi, kanino po? Kaninong lugar? pinagdikit. Inyo? Bahay mo? Bahay mo po? It's a meeting Attorney place. Avisado, please. It's our meeting place. No, pero sino may-ari? Oo. Sino ang Sino may-ari ng bahay? si Speaker Romualdez po. Bahay ni Speaker Romualdez. Yes. Ganon. So, ang naging host doon at po kami nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama po ba? Ako po ang nagkumbida. Dapat Paano ka magkukumbida? Di mo bahay. Oo nga. Tama nga naman yun, no? Bakit ka magkukumbida kung hindi mo naman bahay yung paggaganapan, di ba? Parang ganito lang yan eh. Oh, may nagiinuman kayo. Merong isa talaga na siya yung gumagastos ng inuman na yon. Oh, tapos dumating yung mga kaibigan mo, no, na hindi naman kaibigan ng gumagastos. Tapos, papaupuin mo sila doon, di ba? Parang ganun yung nangyari. Oy, tagay kayo dito, nagiinuman kami. Sagot ni pare to. Parang ganun, no? Oo nga. Bira naman. Oo nga po, dapat po yan sa bahay ko. Dahil meron ho akong party house sa Dasma, walang tao doon. Pero hindi ba maliwanag na kung bahay ni Speaker... Ang sabi ng staff, doon na lang gawin sa bahay ni Speaker. Dalawang bahay ni Speaker eh. Isa sa Kinley at isa... hindi ba maliwanag? Hindi ba maliwanag? Natawa siya sa sarili niyang kalokohan. Kasi ako kami, congressman to, siyempre. Respeto, pero entertaining yung yung investigasyon ng Senado. Grabe. Bahay
bahay ni Speaker, siya nagpatawag ng meeting, di talagang nakikialam si Speaker sa People's Initiative. Initiate ng meeting. Pero sinabi po na doon na lang gawin sa townhouse ni Speaker. But ako po ang nag-initiate. Ay, Dapat po sa ganon. bahay ko, pero sinabihan ako doon na lang pumunta. Sino nagdala ng papeles? Kasi bahay niya. Ikaw nagdala ng papel? Mga lawyer po. Yung mga lawyer. Mga lawyer po, dala-dala So, nila yung bahagi mga ka talaga papeles. ng Project PI. Yung Project PI na tinetext sa mga kongresista, pati ako nga na-text kasi luma na yung number ko eh. Bahagi kayo ng Project PI? Yeah. Kasi I thought Dahil dahil may bumubulong eh. Baga parang hindi nanggagaling sa kanya yung sagot. Kailangan mayroon pang taga-bulong. Kasi kung talagang ikaw, malinis o wala kang ano, bawat tanong sa'yo, mabilis. Mabilis muna sasagot, di ba? Pero minsan yung mga suspect, di ba, mga ganyan. Kasi, wala ako dun sa pinangiri. of the speaker, inamin ko Yeah, naman po, you've said that natulungan before. kami Opo. dito sa signature gathering. Right. Okay, kilala ninyo itong sina Attorney Redentor Tuason? I don't know. Suset Sumalinog, Timothy Lagundi. Kilala ninyo itong mga to? Hindi po. Okay. Kasi meron kaming mga screenshot doon sa Project PI na galing sa mga congressman. At sabi mo, nakikipag-coordinate ka kay Speaker na CEO at sa mga hawak ng niyang Congress. Yeah, congressman. that's correct. That's correct, Madam Senator. Okay. So, Madam Chair. Madam Chair? Madam Chair. yes po. Yes, Senator Bato, please. Ayan yung mga screenshot. Kasi sabi mo, bahagi ka ng Project PI. Nagtatanong lang ako, baka kilala mo itong mga to. Andito yung mga pangalan. Hindi pala ninyo kilala. Hindi Kasi- ko po kilala. Anong pagkaintindi mo dyan sa message na yan? Pakibasa lang po. Hindi ko po alam. I don't know all of Hindi mo maintindihan yung sasabi. Oo, hindi, oo. Ano ba yan? Parang Pinoy-henyo lang yung dating eh. the details because, May nakakatawa kasi, grabe. Hindi, lahat ng kongresista pinapasubmit, sa National Secretariat Attorney Red Tuason. Ayun. Ayan ang hinihingi nila, yung mga kopya, at saka accomplished signature forms. Kasi sabi ninyo, may kinalaman kayo sa second batch ng signature forms, di po ba? yes. So, isasubmit dito sa mga taong hindi ninyo kilala, samantalang kayo ang nagpa-imprenta? And indeed, it's a massive feat to conduct a Project PI requiring massive funds. And you said that you largely, Mr. Oñate, funded PIRMA, at least with the EDSA Puera commercial. And you also admitted that it was upwards of 55 million that you spent. Do you have the receipt? I think so. I So- think we have a receipt. Is it your office or your corporation or PIRMAS and NGO that paid for the ad? Yeah, because I gave the money in cash to Mr. Greg Garcia, and he was the one that paid the advertising agency. I'm a little bit confused. I was informed but that in fact payment was made to Gana Atienza Avisado Law Office. Why was it necessary to go through the law office? Did you need an escrow or trust account? I gave the cash to. If I may, Mr. Madam Chair. Oñate, can we allow I gave Mr. the Oñate to cash finish his sentence? I gave the cash to Greg Garcia, who is our PR, and I think Mr. Greg Garcia was the one that paid the ad agency. I don't know whether it was coursed to somebody else, but So in fact, it I was just gave the cash, money there to was Greg- no to Greg receipt, Garcia. there was no BIR, no donor's tax, no documentation, it was cold hard cash, is that correct?
Yeah, it is. It was. I gave it to him in cold cash because, well, that's how politics works. I mean, I'm sorry, that's how politics operates, through cash? Naku, nagkakabistuhan na to talaga. Grabe, parang nadidismaya na si Senator Amy sa mga nadidinig niya, oh. Dahil kita mo yung ano niya, yung face ni Senator Amy medyo, ito. Oh, no? yeah, because I've also been a political consultant all these years, and I know how it works. 55 kilos of cash, sir. Hindi, ang sabi kasi binayaran through the law office. Nagugulan ako because you said you handed over 55 million in cash to Mr. Greg Garcia, isang bulto. Paano pumasok yung ating Sana mga all, merong abogado? ganyan. Madam Chair, if I may, Yes, to Attorney Abisado. explain our role in the TV ad. What happened was, this was very early start of the year. And when Mr. Noel Oñate engaged the firm of Mr. Greg Garcia for the creative agency, Mr. Teka, Garcia... nagugulan ako. At in the beginning of this year? Yes po. Eh, nag-umpisa to, December pa eh. Yes po, on the creative aspect po, last year pa. And then, payment should be made for the TV stations ASAP. But since PIRMA could not comply, marami ho kasing documentary requirements. So what we did, kami na as the law office, since we can comply with all the documentary requirements ng pag-post nitong TV ads, kami na po ang nag-submit. Eh, paano yung cash? Nangyari yung dun sa payment cash? ho, when we were sent the bill, we gave it to Mr. Oñate and sabi namin, sir, ito na ho yung billing ng ad agency, kayo na ho bahala magbayad. And that's what happened po. Asan ang resibo? Kanino ginawa yung resibo? Kay Mr. Oñate, sa PIRMA, Yun. o sa Abisado Law Office? Ma'am, wala pa pong OR pero meron ho yatang invoice. Tama? Oh, may invoice ho kami to the law office kasi kami yung lumalabas na advertiser having complied with all the documentary requirements. So, ibibigay ninyo sa amin yung OR, walang resibo, at sekreto sa BIR, kasi wala rin donor's tax. Yes. Ma'am, wala pa po kaming OR but we have a billing invoice that we can submit. Sige, titignan namin. So, ano nangyari dun sa cash? Akala ko, ang nagkaliwaan, yung cash ni Mr. Oñate dun kay Mr. Garcia. Paano pumasok yung law office? Di ko pa rin maintindihan eh. Kami lang po nag-represent kay Mr. Oñate in the Bakit kailangan ng application. representation? May dala-dalang bultong cash. That's a separate matter po. Ha? Yung Mas marami pa kesa sa 55 million? Di ma'am, when we told Madam Chair, Mr. Oñate, sir, ito ho yung bill. Kayo na ho bahala magbayad. And he said, sige, ako nang bahala. And then yung invoice ho, sa amin ho pinadala. And we will comply. We will submit the invoice sent to our office, pero wala pa pong official receipt. And the amount that Mr. Oñate paid, kasama na po lahat yon, both the creative aspect of the ad and the TV placements for the 3 TV stations, TV5, ABS-CBN, and GMA7. Yun po. Thank you. Pero ikaw ang nagsabi, baka pwede mong sabihin kung sino yung ibang donor. Pagkat ikaw yung nagpa-interview at sinabi nyo, ambag-ambag, tulong-tulong, Attorney Abisado, di ba sinabi mo yon? Na puro donation sa iba't ibang volunteer. Yes, ma'am, I remember I told that. Yun din ho yung representation sa amin ni Mr. Oñate. And that is consistent with what he said earlier, that he paid the bulk of the TV ads, sarili niya pong pera. And the others, meron din ho yatang ambag-ambag. Abogado ba kayo ng PIRMA o member, lead convener din? Ma'am, hindi po. We are lawyers of Mr. Oñate. He has been our client many years before. And in fact, he is related by affinity to our managing partner, Attorney Aris Gana. Magkamag-anak po sila. So that explains the connection between our firm and Mr. Oñate. What explains the connection of your firm to Speaker Romualdez? Ayan na. Andito po, ang liwa-liwanag,
ng Congress dito sa posting na ikaw ay isang consultant ng Office of the Speaker. Itong retratong to, nasa labas ng Speaker's office. Ma'am, Madam Chair, hindi po ako consultant. You can check all the records. I'm not a consultant. But I don't deny, I know the Speaker. He is Di ba a tumulong fraternity ka sa brother Tingog? of the Di ba tumulong ka sa Tingog fraternity brother in the Party List? Upsilon. And kami po, we go a long way. But ang client po namin dito, hindi po si Speaker, kundi si Mr. Noel Oñate. That picture, hindi ho ako, that was one of those times na sumama ho kami, pumunta lang ho doon sa Congress. Kasama ho kasi yung isang associate ho namin na nandito. Pero ma'am, Pero, so mali si Congressman JJ kasi anong liwanag consultant to the Office of the Speaker. yes po, with all due respect to the good congressman, hindi po ako Speaker and the record will bear me out. What happens? Di ba naging abogado ka rin ng Tingog? Ni-refer po ako ni Speaker sa mga kamag-anak, kay Mayor Alfred Romualdez, who's been my client, and if you will admit, I am very proud of being one of your lawyers, Madam Chair. Kaya nga alam ko na, ang pagkaalam ko, consultant ka eh. Kaya nagtataka Hindi po. I wish I was a consultant. Dagdag rin po yun, pero hindi po ako consultant. Thank you, Madam. Ayon, at ating natunghaya ng video na nagbula kay News Files. Ayan, mga katunay, talagang dami kong tawa dito, no? Kaya mga katunay, anong masasabi nyo dito sa video na ating napanood ngayon, no? Comment lang po kayo sa comment box. Ayan, at naglalabasan na isa-isa, grabe. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.